And check natin ito. Gamitan na natin ng flashlight. Yan. Yan. Ito. Kita sa inyo. Meron tayong tinatawag ng mga hair scratch kasi. Parang hindi siya pansin. Pero, in time, nag-ano siya? Nag-swimmer siya. So, yun po yung difference from the pag nag-ano tayo, pag nag-ceramic coating tayo. Ito po kasi natatanggal yan sa ceramic. First step po kasi ng ceramic coating natin is paint correction. Sa paint correction po, matatanggal yung mga yan. Ganda, nakasya na. Check natin dito sa side. Natin ito, normally, check nyo po. Pagka yan, naroon ng mga iba tama. Ayan. So, okay naman ito siya. Kasi meron ako narinis dati, meron tama dito. Sa ilalim. Kasi pag yung mga pagpasok po dito, mali yung pasok. Paano mo na rin po? Ayaw ang flashlight na din para ma-check na natin yung ilaw. So, yan. Top tray. Tapos meron tayong heavy duty na early warning device, keychain, jack, mating case of 7 fire, and then yung umbrella. Tapos black hole. Ganun dito. Then, reverse suspension. Abangan ko yung third brake light para ma-check. Tapos ma'am, check natin yung mga brakes natin. Okay. Reverse na natin. Light. Yung light natin. So yung mga yan. So yan. Mas maganda talaga yan. Actually ako, pinalit lang ko yan eh. Para hindi lahat eh. Yan. Kamo. Tapos meron din po tayo tinatawag na remote engine start. So remote engine start, pwede natin i-start yung kotse with using the keypad. So, lock lang po. Make sure nakasarado yung sasakyan. Pag hindi po siya kasi umilaw, may makakala yung sarado na siya. Kaya marksan ko na po. Hindi siya umiilaw. So, make sure po na naka-close. So, possible, pag hindi siya umilaw, yung 4 doors, yung trunk, or nakapop yung hood. So, hindi po siya malalak. Actually, malalak siya pag yung hood. Pero hindi siya umiilaw, wala siyang grip sound like this. Yan. So, pag hindi siya nag-grip lang gano'n, check na po agad baka nakabukas yung hood, nakabukas yung trunk. So, and then, to remote engine start, keep up po. Tapos, hold button, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Start na po siya. So, very safe naman po siya with the terms na pag-inisip natin na baka karnapin siya. Actually, pag wala yung 50 car, say, 4,000, almost mga 5. Hindi kayo nagpa-50. Kasi, para mas mag- And then, okay, kasi dito wala siya. Kasi dito lang kami. So, i-plug siya na. Pero, actually, maganda siya. Maganda yung sa kotse. Maganda sa mas pero for the sake, dahil yung mga gamit. Mas sa sabi mo. So, let's see na budget. So, yan. Ceramic din. Halatang halata na naka-ceramic din. Kasi ito yung bigay niya parang hindi siya. And very big siya. Medium na to, pero para siyang light pink. I-compare natin sa mga light na black. Then, dito ma'am, since prepare na siya, ito natin siya yung babae lang. Then, original 3M po. Gamit yung flex. Then, power pole.
siya. Side mirror. Magalaw po. Kabilang side. Okay po. Window lock. Tapos yung mga off, isa lang yung off, dito lang sa driver para while driving tayo na check control or any mga checkpoints para isa ganyan lang po natin the drive. So we have the tweeters for speakers from handles from the CR, SSD variants and the phone yan lang never yung ano natin sides siya red for purity na tinatawag. So, pagdating po dito sa side na to, yan namin to, adjustment lights. That's yung payment natin and yung din sa customers. Tapos ito po yung stability assist for the traction control or oversteering or understeering. So, normally, mas maganda yung iba kasi tinatanong ko, mas maganda ba na ako? Actually, maganda talaga siya ng safety. And then, sa gas po natin, or nakakanto ng tugtog yan, pwede nilipat. Meron po tayo dito, itong home naman po na ito, yan naman po yung sa settings. Then scroll, up and down. Yan, so, dito, yan, sa range natin, (9 kilometers). Ditong range ma'am, yan yung kung ano yung karga mo ngayon. So sa 4 bars po natin, nakakarga na yung 15 kilometers natin. So 203 kilometers yung mararating nyo, which is parang almost mabago na. So ganyan po siya. And actually, hindi pa talaga siya yung pinaka-total natin na parang pinaka-potential. So, ngayon kasi is 9 kilometers pa lang yung kotse natin. Nag-average siya ng 0.3 km per hour kasi hindi pa talaga siya nakilaban. So, eventually, while pinag-drive natin yung kotse, pati general manager yung naglalala. So, tumataas yan. So, normally po for city driving namin, pinakamababa sa mga clients namin is 10 km per liter, pinakamataas sa 16 km per liter sila. So, ngayon, kung sa 16 km per liter sila, ka-times pa po natin sa pagbabago. So, syempre, pagdating po sa fuel efficiency natin, depende po sa road condition, depende po sa traffic condition, sa mga ganun po. And yung sa driving habit po natin, kung masyadong matulin, masyadong gigil sa gasolina, hindi po mag-vary. So, ito po, up and down, tapos source, na source naman po, kung gusto nyo pong yan, radio AM, Bluetooth, USB, yan dito po. Pipindutin lang po natin siya, magbabago po siya. Yan. So, ngayon, wala po kasi tayong USB, so wala siyang option. Hindi rin tayo naka-Bluetooth, so hindi siya lilipat sa Bluetooth. Then, Bluetooth hands-free, just in case biglang may tumawag sa atin, nakakonect yung phone natin, Bluetooth hands-free. So, kung mangyayari, ang magiging speaker po natin, naka-loudspeaker kayo, yung pinaka-speaker ng kotse po gamit natin. And we have the option na pwede nyo ilipat sa handset natin. Then next is, dito pa rin po tayo sa steering. Sa steering natin, meron tayong SRS airbags sa driver and passenger side. Meron din po tayong air curtain, lahat po ng natin, sides po natin. And we have the side airbags po, dito naman sa side ng upuan natin. And then next natin is yung collision mitigation braking system. So meron na po tayong kanina yung sinasabi natin na auto headlight, which is ito yung pinaka niya. Next is yung collision mitigation braking system. Yan po yung dito. Check po natin sa may safety. Alam ko po, halos lahat na nasa Amerika may mga ganito na. Safety support, road departure, yan po yung may very light resistance. Pwede siyang i-off kung medyo nailang kayo, pero malamang sa malamang na kung drive na kayo sa ibang bansa. Dito kasi ma'am, nag-off siya kasi syempre may mga roads tayo na walang linya, so nag-off siya. And then, next is meron tayong collision mitigation braking system. Ito naman po yung comprehension system. So first, niyo po is mag-warning muna siya, brake warning po. So pag hindi po tayo nakapag-brake warning and hindi na safe distance, magpapreno siya mag-isa. So hindi siya smooth, so emergency talaga yung pag-brake warning.
Then, dito naman po, yung next po natin yung adaptive cruise control. Adaptive cruise control, alam ko ma'am, mayroon din sa ibang bansa. And gamit na gamit siya dahil highway talaga and walang masyadong traffic. So ito po, pindot lang po natin dito. Lalabas po yung icon ng natin, yung adaptive cruise control. And then mag-stay lang po tayo at least 5 seconds. And at least minimum of 40 km per hour or higher. So 40, pwede po natin siyang i-start. Under 40, hindi po natin siya ma-activate. Then, stay lang po ng mga 5 seconds. Pag after 5 seconds, nag-stay sa isang speed po, bitaw lang po ng throttle. And then, automatic lang po siya na mag-throttle. Slow down yun sa unahan, mag-slow down din po siya. Break din po siya. And then, pag nag-gasap yun sa unahan, nag-gasap din siya up to kung ano po yung sinetis natin. For example, sinet po natin sa 100 km kasi normally, natin, maximum natin. So, yun po, gawa natin po siya. And then, ito po yung sa kistas naman po niya, kung saan po siya mag-i-stop. Then, ito naman po yung sa lane assist pa rin po natin siya. So, yung iba, alam ko, yung mga like yung Tesla sa ibang bansa, may mga autopilot, ito po, hindi po siya autopilot. So, additional safety feature po siya. For example, kung just in case, yung collision mitigation braking system, medyo na biglang na-destruct tayo, biglang tumawin, or kotse or may pedestrian, na-detect po niya, additional safety feature po siya. Pero dapat po hindi po tayo mag-rely sa safety sa mga features naman. So additional po siya na, for example, hindi po tayo gaano yung attention natin on the district. So sa LTO naman po, pag kumuha tayo ng lisensya, sinasabi po na 100% talaga all the time sa road po talaga tayo. Alam ko, sa ibang bansa, mas mataas ang standard nila, di ba? So bago makakuha ng driver's license, katakot-takot na mga parallel ano pa. So baka mas maganda pa nga mag-parking sa akin. So next one natin is yung sa sa gauge natin, RPM, kasi yung sa may indicator natin ng snub. Then ito ma'am, nag-iiba yung kulay niya. So yung natin, yung ambient light. Yes ma'am. So for example, pag medyo matipid tayo, nag-green siya, and then meron tayong every time na i-start natin, bubuksan natin yung kotse, meron siyang welcome logo, yung RS. So ngayon hindi natin siya na-check kasi na-start na natin. So every time na mag-start, makita nyo po parang may flash ang RS. Yung I naman po, hindi siya problema, information siya na may kailangan kayong i-check. For example, like this one, yung parang information niya, may nakapost po dito. So one of the kinagandahan ngayon or magandang feature ng Honda CTRS, ito mga, hindi mo na kailangan magkapa kung saan yung nakabukas sa pinto. Mamaya na pagbukas nga dyan, check mo. Yan, makikita mo kung saan na yung nakabukas. So hindi mo yung, check mo nakabukas yan, check mo nakabukas yung likod yan po, makikita po natin yung, ayan, makakawala siya. And then, very naman po siya, tama ba yung oras? Tama naman po nun, hindi na natin kailangan i-adjust. 9 kilometers. Yan, sige. Actually, dito pwede po natin palitan ng wallpaper. Meron lang po siya, send ko po sa inyo kung ano yung pinaka parang, anong tawag din? Parang file name na dapat para maging supported siya dito. Yan po. Then, next natin, yan, alam naman na po natin yan. Okay naman po ito. Sa wiper natin, ma'am, hindi ko na itetest kasi magano yung dust, magkakaroon ng linya, pero gumagana naman po siya. And then, sa aircon. Sa aircon naman po, hindi pa bumibigay ng maganda yung bigay kasi nakabukas naman yung natin dito. Nakabukas yung pintuan natin. So, mamaya, mapifeel niyo po lalo yung limit. Hazard, okay. Ngayon, yung infotainment natin, so maganda dito, wireless na po yung Apple CarPlay and Auto Android natin. Gusto po natin i-try. Check po natin. Check niyo po. Ito muna ma'am, Bluetooth, Apple, mamaya or pag Apple po, dapat si Siri naka-on. Pag hindi po, magtatampo po siya. Hindi po natin Bluetooth, hanapin lang po natin si Honda. Add phone ko na lang po. And then make sure po na magpatapak ha. Sorry ha. Ganda na hindi, itong deep dish na to, laking bagay niya. Kasi unlike sa mga ordinary carpet type, gumagalaw. Honda. Depende ma'am sa supplier actually.
wait ma'am, hindi po siya yung Honda TA. Next, ano po na? Ano pong ano natin? Honda... Hindi po. Hindi po siya. Check po ulit. Ay! May kulang pa ako dito. On-off mo ma'am, baka ano. Ma'am, may cash ka dyan? Yung pinalalamove ko pala. yung exact payment lang yung mismong product lang yung binigay ko. Yung ano, hindi. Ay, okay. Add phone. Yan po, Honda. And then, pair. Allow. Yes. Connect. Yan. So, sa Apple CarPlay po, dati po kasi 'di ba may parang sobrang social na pag navigation or GPS. Tinanggal na po yan ni Honda since ang GPS po kasi, especially yung mga dating may mga program, once na nagbago yung mga daan, nagkaroon ng bagong daan, may mga one-way, hindi siya updated. So pwede natin mapasok yung mga hindi na pala natandaanan or ano. Unlike kasi yung mga reported maps natin like yung mga Google and Waze, dito na po siya. So mukhang hindi po kayo fan ng Waze. So, po. Pero may sa bagay mo kasi di pa naman din nagkakita sa ngayon mag-waste ka na. Actually, maganda rin naman yung Google Maps. I-access siya dyan, ma'am. Kabisado mo po ba dito, ma'am? Ano yung driver's license yung international or may Philippine na naman? I converted mine to a Filipino. I have, pareho mo yan? yes. So actually, pwede niya pong gamitin din naman yung international. Yung mga US po kasi, pwede po siyang gamitin. Kasi normally naman yung uuwi dito, mga ganun lang ng 1 month lang, tapos doon na ulit. Sa Google Map po. I love always. Sa Google Maps. Maps, okay. Nag-is natin. Always, okay. Allow map to use. Check natin na naman. I-ano natin. Tawag dito. Ano natin? I-reset natin. Then i-connect natin ulit. Tagilan na natin, ma'am. Yan natin dito. Ito lang. Ayan. Okay. In range. Hindi okay na siya. Kasi mag-check muna natin dito saan. Try ko po dito. Sa phone ko. Yes, ma'am, baka nag-ano siya. Bluetooth. Ngayon, magkaganyan ka naman pag nag-drive ka na. Pairing, pair. Para ma-check ko lang po muna siya. Wait lang, baka maghanap ko siya. Try nyo na lang po. Siguro baka kailangan i-update si Google Map or something kasi hindi yan pa ginagamit. Yes po. So, sa Spotify, ano to? Parang pang ano to? Pampatulog ko. Check natin ha.
Ano ba yan? Pang tito? Ayun. Ganda ba ha? And sa audio, patsiyan. Pero nasa sa inyo yan lang. So may fader din po tayo. Pag medyo nagtampuhan kayo, tapos medyo nag-ano si ma'am, lagi mo sa likod, tapos lakasan mo. O kaya dito sa harap. Para naririnig mo lang yung sounds. Yan. Tapos na-settle natin yan po. So ngayon, pwede dito ma'am. Pwede ikaw yung mag-control ma'am dito kung ano ka. Passenger princess ka. Tapos dito ma'am, ikaw na bahala ma'am kung anong type mo. So actually maganda naman na yung tunog niya. Kahit ganyan lang po. Dito para, todo. Okay po. So yan naman po, yun lang naman po yung ano natin. So yung iba pong feature, bukas na lang po ulit. Yung next po natin yung tawag dito, itong aircon naman natin. Yung mga knob natin ma'am, ito kaliwa kanan, pag nag-red, may init, and blue. So yung ngayon, side na side yan ngayon dahil masyadong mainit. So ngayon for example, hindi kayo nakapag remote engine start and kailangan nyo na umalis. Sobrang init. Normally leather, diba? Max cool lang po tayo. Then pag naabot na natin yung temperature na gusto natin, off natin. Next is auto. Siya naman yung magde-decide kung naiinitan siya sa ano na, siya mismo naiinitan and maano siya, pala decision siya. Oh yan, siya, bahala na siya dyan. So ngayon pag ginalaw niya na po siya, mag-off siya. Next is yung front. Check natin kung gumagana. Meron po, no? Rear, yung defogger natin yung doon sa may guhit. Sa may paa naman, next natin. Yan, gumagana naman po, no? Okay naman po. So yan. So lahat naman po gumagana, lahat. And dito naman po, air circulator. Syempre, di naman fresh air dito. Make sure na lagi naka-on para hindi niya nahihigop yung usok and even yung mga gas sa labas. Para yung mga aircon natin sa mga bahay. Normally, pagka dumumi kasi yung air filter natin, pati yung bugab humihina. So next natin ma'am yung AC, yung pinindot nyo kanina. Kung gusto nyo po, for example, magbagyo o malamig, diba? And gusto nyo na lang yung fan, pwede siyang i-off. Para yung fan lang, kasi na-absorb niya lang yung sa labas. Pwede nyo rin yung i-on dito. Pag nag-atok din, bagay yun lang. Then, ito naman po yung sa fan natin. Ngayon, pag gusto nyo pong i-off lahat, pati yung sa music natin, off lang po dito. Off lang din po dito. Tapos off yung engine. So next natin is icon button. Sa icon button naman po natin yan 1 km per hour liter po ang difference niya. So kinokontrol po yung drive by or yung takbo ng kotse. At the same time yung aircon din po nakokontrol din po niya. Humihina, lumalakas, pati yung sa lamig. Tapos dito ma'am, sorry meron ka o nilalamig ka na pinatay mo. Tapos, on-off. So, maganda siya gamitin for city driving, yung aircon button natin. Kung medyo yung tamang drive lang naman tayo, chill drive tayo sa mga highway or sa mga expressway, pwede mo nun po. Pero pag gusto nyo pong talagang 100% yung performance, i-on-off nyo na po siya. Tapos next po natin, yung reverse camera and yung nag-beep. Ayan. So, meron po tayong, yan wide, normal view, and top view po. Yan po. Yung beep po, the more na bumibili siya, palapit na palapit po siya. Pero sisipasin lang. Yeah. Kasi sa'yo, malamang itinigyan ka kasi bawal ang nakatingin sa, nakatingin dito. Yeah, thermal test. Yeah. And then, next is yung mga USB natin. And dito, maganda, buti na lang, meron yung panglalagyan din. So dito, well, saan yung box kaya? Oh, it's in here. Hindi ko lang po sure kung saan siya kinakabit. Ay, ito siguro ito sa ito pa may slot siya. Then next one, ito handbrake and armrest natin. Lahat ng mga plastic nandito pa rin siya. So papatanggal na lang po natin. Yan po. Baka sabihin kasi brand new yung lalabas natin. Kaya wala. Ano yan, brand new? Tapos may plaka? Galing naman yan. It's like one. Actually, ma, may isa pa ako nag-release ako dito. 5 days lang. Before niya, tagapin din ako siya. Last week ko siya nirelease eh. Ewan baka nakita niyo yun. Ano siya? Yung white mom. Na BRV.
5 days lang may on-sale pa. So, kaya ganda ng memory card, pa 4K talaga yan. Please format SD card. Format. Tapos yung adjustment mo, ganda yan, malinaw to. 4K din yata yan. Tapos 1080p ba is or normally kasi 1080p gusto ito 4K. Yan, sobrang malinaw. Galing mo parang ball. Kasi diba may ganyan, parang ball. Ano pa ba ma'am, may question pa tayo or ano, para pakita natin and then so ito, pwede mo siyang palitan as long as plug and play lang naman yung mga bag natin dito, yung mga kaboy na warranty. Kasi alam ko medyo bakit nga may siyempre, may mga negosyo dito sa loob. And dito ma'am, dyan sa likod ma'am, yung armrest na try nyo na ma'am. Baka kasi mamaya may kasama na palang Starbucks yan sa loob pag baba mo. Yan. Para siyang baby accord actually. Yes, natin baba. Yan. Yan, di ba? Then black. Yan, black interior. Hindi siya dumi. Kaya medyo uso to. Pero pag mga red yung mga ano mo, ibig sabihin yung mga sports car yan. Yung mga red, sili, pati yung iba-iba kulay. Pati seats, di ba? Minsan brown, yan. Pero sa atin kasi, sa akin okay naman black. Hindi na siya dumi. So dito sa loob, wala naman siya masyadong, hindi naman siya totally nagkakaroon ng issue. Yan lang, papacheck natin mo papakit natin. Off ko po muna. Tapos, antayin lang po muna tayo sa main.